Alright mga idol, tuloy tayo sa ating biyahe. Alright mga idol, kumusta naman ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan mga idol. Doon sa isang post ko mga idol kahapon, kanina madaling araw, may nagsabi na huwag tayong magpapakasiguro sa mga congressman, sa mga politikong binoto natin, dahil baka yung iba dyan magta-tridor kay BP, yung mga in-endorse ni BP Inday. Ang sagot ko lang doon, mayroon at mayroong magta-tridor dyan, mayroon at mayroong titiwalag dyan, pero ang tumpak po talaga dyan is ito 2025. Yung mga politiko na nandiyan dyan na, ang sinisecure niyan yung 2028 election. Yun ang iniisip ng karamihan nandyan. Sino ang malakas para sa 2028 na election? Si BP Inday. Siya yung malakas, kaya siya yung pinag-initan, siya yung gustong tanggalin ng mga congressman na anong 19 Congress, di ba? Gusto nilang tanggalin, gusto nilang mawala yan. Nang sa ganon, sa 2028 may pag-asa yung iba. Dahil si BP Inday Sara ang pinakamalakas. Kaya yung mga politiko dyan, lalo na yung magtatapos yung termino sa 2028, okay, magre-re-election, kakapit at kakapit yan kay BP Inday Sara, o kaya anumang na kanyang sinaniban, yung grupo or PDP Laban or anuman yan. Doon at doon yan sila kakapit, doon at doon yan sila didikit. Kung sino yung malakas na kandidato para sa pagka-presidente sa 2028, hindi yan sila titiwalag. Kumbaga, bago magtapos ang taon na ito, na yan, magpapalit na yan sila ng mga mga grupo nila. Didikit at didikit na yan kung saan si BP Inday nandoon, o kaya yung magkapatid na Paulo at Basti. Kung nasaan yung nila, PDP sila, ando doon yung mga yan. Yan, lilipat yan sila doon, dahil ang hinahabol ng mga yan ay ang 2028 election. Yun ang pinaghahandaan ng mga politiko. Ngayon, hindi sila ganong dahil tulad niya, nag-anuhan sila. Iba na ngayon, hindi katulad doon kasi na eleksyon. Dati pagka tapos eleksyon, parang trabaho mo na, ganito ganyan. Ngayon iba pagkatapos ng eleksyon, lalo na sa mga gobernador, mayor, congressman, ang pinaghahandaan nila kaagad yung 2020, yung kasunod na eleksyon after ng pagkapanalo nila. Yun na yung pinaghahandaan ng mga yan. Kaya yan sila nag-iipon ng pera para may pambili na naman ng buto. Ganoon ngayon. Kaya yan sa sinabi mong baka may mag-tridor, pwedeng meron, pero ang tumpak talaga dyan, ang may titiwalag man dyan, iilan lang, dahil ang uunahin nila ay yung kanilang karir sa politika sa 2028. Dahil pag ngayon sila magta-tridor, o kaya next year magta-tridor sila, ang mangyayari dyan, paano yung karir nila sa 2028? Mahirap kasi malaglag ka sa 2028 tapos re-electionist ka, incumbent ka, mahirap yun. Kaya yung iba dyan, ang kailangan nilang dumikit or sumipsip kung sino yung malakas sa susunod na eleksyon, di ba? Kung sino yung kanilang papanigan, lalong lalo na sa mga senador, kung sino ang malakas sa 2028, tandaan nyo yan. Si Jinggoy Estrada, si JB Ejercito Estrada, magtatapos yan sa 2028. Kailangan niyang dumikit kung sino ang dapat nilang lalapitan, kung sino yung malakas. Yun yung ng mga yan. Sila si Robin Padilla, walang problema yan. Talagang Duterte yan, simula pa lang Duterte na yan. Yung mga magtatapos, yun yung lahat na yan ng politiko, mula senador, papuntang gobernador, congressman, vice governor, congressman, SB member, hanggang baba yan. Kaya yung pagta-tridor, natural yan. Pero pag nag-tridor ka at gusto mong matapos na yung karir mo, ay gawin mo. Dahil iba kasi ang karisma ng Duterte. Pag hindi dinaya, malamang mawawala ka. Alalahanin ninyo yung dating mayor ng Cebu, yung mga ron nawala. Yung ng Zamboanga, yung magkapatid,
nawala rin ngayong eleksyon na ito. Kaya ano lang yan, wither lang. Pero sa pagkakataong ito, ang malakas sa survey